Habang naghahapunan, nilakasan ko ang loob ko na sumalungat sa biyenan ko at dahil dun, isang malakas na sampal ang inabot ko mula sa sarili kong asawa. Kinuha ko ang mga gamit ko at umalis. Pero bago pa man ako makalayo sa pintuan, gumawa ako ng isang hakbang na magpapanik sa buong pamilya niya. Ang pinakamasakit na panloloko mula sa taong katabi ko sa kama ay nangyari mismo sa gitna ng isang family dinner. Hindi lang niya binali ang dalawang tadyang ko, sinira din niya ng tuluyan ang 3 taon kong pagtitiis. Ang 3 taon kong pagiging isang sunod-sunurang manugang, habang sapo-sapo ko ang sumasakit kong dibdib. At lasa ko ang sarili kong, dugo mula sa pumutok kong labi. Ni isang patak ng luha. Hindi ko hinayaang tumulo. Kalmado kong inimpake ang 5 pinakamahalagang gamit ko. Tipit akong ngumiti. Isang mapait na ngiti. At taas kong hinila ang luggage ko palabas ng pintuang iyon, makalipas lang ang 15 minutos. Binasak ang matinis na sirena, ang pulis ang tahimik na gabi. Umaalinggaw. Sa buong exclusive kondo naming sa BGC, iyon ang sandaling nagumpisa ang legal na ganti ko, na magbibigay matinding kaba sa buong pamilya, ng asawa ko sa mga susunod na araw. At magpilit sa lalaking nanakit sa akin na pakbayaran ito ng mahal, Metro Manila. Malamig na gabing Disyembre. Rinig na rinig ang ihip ng malakas na amihan sa labas, ng bintana ng tsondo namin sa 15th floor. Sa loob. Sobrang tahimik. Tipong maririnig mo ang bawat tikta nga orasan sa pader. Umuusok pa ang pakain sa hapakainan. Pero ang puso ko matagal nang nanlamig. Sa 3 taong ko sa pamiyang ito, nasanay na ako sa ganitong kapait na mga salo-salo. Ang biyenan kong si Mama Tessie, nakaupo sa kabiserang lamesa. Kinuha niya ang pinakamasarap na parteng bistek Tagalog, puno sarsa, at inilagay sa plato ng asawa kong si Leo. Ngumiti siya ng malambing. Pinipilit ang anak na kumain ng marami para lumakas daw sa trabaho. Tapos lumingon siya sa akin. At biglang nagiba, ang timpla ng mukha niya, naging malamig at matalim. Padabog ni Jang, ibinaba ang tinidor sa lamesa. Tumihim. At nagsimula na naman sa paborito niyang litanya. Ang parehong isyu na paulit-ulit kong naririnig, sa loob ng 1,000 araw. Pumitik siyang dila. Puno ngang pandidiri. Pinapagalitan ako dahil 3 taon na kaming kasal pero flat pa rin ang tiyan ko. Sabi niya, sa ibang pamilya. Mabilis lang makabuo nga apo ang mamanugang. Pero sa pamamahay daw niya. Nakapasok ang isang punong hindi namumunga. Nagreklamo siya sa biyenan kong lalaki na si Papa Jose. Isang malaking kamalasan daw ito sa dugo nila. Lagi daw nagtatanong ang makamag-anak nila sa probinsya. At hiyang-hiya, siya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nakatungo lang ako. Nakmamadaling isubo ang matabang na kanin. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Kamakailan lang. Ininom ko na lahat ng klaseng gamot. Mula sa reseta ng doktor hanggang sa maherbal. Pumunta na kami sa mga kilalang ospital. Nakpatingin na rin ako sa masikat na manghihilot. Ang sabi nga mga doktor, pareho naman kaming malusog. Sadyang hindi pa lang talaga dumarating ang tamang oras para makaanak. Alang ito ni Leo. Pero lagi siyang nananahimik tuwing inaatake ako ngang nanay niya. Duvak si Leo. At laging nanay niya ang inuna niya. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagiging mabuting anak kaysa sa nararamdaman ng asawa niya. Ngayong gabi, sobrang talim ngang nga salita ngang biyenan ko. Idinamay pa niya ang mga magulang ko sa probinsya para masaktan ako. Sabi niya,
Hindi daw ako pinalaki ng maayos ng mamagulang ko. Dahil pinalaki nila ang isang babaeng hindi man lang kayang makbuntis. Doon na ako sumagot sagat na po ang pasensya ko. Ang kondo na ito. Binili ko mula sa sarili kong ipon bago pa man kami makasal. Lahat ng gastos sa bahay, haling sa sweldo ko. Tapos ngayon, pakiramdam ko isa akong kriminal sa sarili kong pamamahay. Ibinaba ko ang plato ko. Inangat ko ang ulo ko at tinitigan ng diretso sa mata ang biyenan ko. Malinaw at mariin ang bawat salitang binitawan ko ang pagkakaroon ng anak ay problema namin ni Leo. Ma, hindi na po kayo dapat nang hihimasok sa bagay na ito. Ang nga salita ko ay parang posporo na inihagis sa tuyong damo. Nandilat ang mga mata ni Mama Tessie, at malakas na hinampas ang lamesa. Sinigawan niya ako. Tinawag akong walang hiyang manugang. Na may gana pa raw sumagot sa biyenan. Si Papa Jose na nakaupo sa tabi niya. Humunot din ang no. Yumiling-iling. At inakusahan akong kawalan ng respeto. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Leo. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi na ako nakapag-react. Sumugot siya sa akin. At buong lakas, niya akong sinampal sa mukha. Ang sampal ng isang galit na lalaki ay napakalakas. Nawalan ako ng balanse. Napatras ako. Nadulas. At natumba. Ang kaliwang bahagi ng katawan ko ay malakas na tumama sa matulis na gilid ng kahoy na dining table. Nakarini akong malutong na paglagutok. Isang matalim at nakakapasong sakit ang gumapang mula sa dibdib ko hanggang sa ulo. Nakpalabo sa paningin ko. Pumaksak ako sa malamig na zaich. Niyakap ko ang tagiliran ko. Hirap na hirap akong huminga. Nalasahan ko ang pait ng dugo mula sa pumutok kong labi. Humalo ito sa maalat na luhang napalunok ko. Ang family dinner na ayon ay opisyal nang naging isang battleground. At alam ko na sa oras na iyon. Tapos na ang kasal na ito, malamig ang sahig na dumampi sa balat ko. Pero mas malamig ang pakiramdam na bumalot sa puso ko. Nakahiha ako dun. Nanginginig dahil sa sobrang sakit ng gabali kong tadyang. Ang tunong nga basak na pinggan sa sahig. Ay, umalosa. Mabigat at galit na paginggan ni Leo. Tumayo saglit ang biyenan ko. Nakita ko ang takot sa mukha niya nang makita. Akong namimilipit sa sakit. Pero agad ding bumalik ang samangang ugali niya. Dinuro niya ako. Ipinaktanggol niya ang ginawang pananakit ng anak niya. Sumigaw siya na kung bastos daw ang manugang. Karapatan ng asawa na turuan itong leksyon. Binantaan pa niya ako. Nahuwak daw. Akong mag-inarte at magdrama sa pamamahay niya. Nakatayo lang si Leo sa harap ko. Nanlilisik ang mga mata niya. Wala man lang kahit isang patak ng awa o pagsisisi nang makita niyang nakahandusay ang asawa niya. Imbes na tulungan akong bumangon. Tinuro niya ang sahig. Inutusan niya akong lumuhod at humingi ng tawad sa nanay niya. Sabi niya, para maprotektahan ang dangal ngang nanay niya. Handa siyang palayasin ako sa bahay na ito. Hindi ako umiyak. Ang maluhang kahinaan ko ay matagal nang natuyo sa manakalipas na gabi ng pag-isa. Sa halip na sumigaw o magmakaawa. Gumuhit ang isang mapait na ngiti sa labi ko. Isang ngiting sobrang pait. Pero sobrang linaw na. Ibig sabihin, ang sampal na iyon. Ang paubawsak ko. Iyon ang nakpagising sa lahat ng natutulo kong pandama. Binasak nito ang pekeng kapayapaan na pilit kong pinanatili sa loob ng 3 taon. Tinitigan ko ng maigi ang muhangang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang duwag. Mahina. At malupit na tao. Nakita ko na ang totoong mukha ng kasal na ito. Hindi ko na pwedeng isakripisyo ang kabataan ko para sa taong ito. Sa taong walang puso.
Kahit isang segundo pa, pinigilan ko ang matinding sakit sa tuwing hihinga ako. Kumapit ako sa upuan at dahan-dahang tumayo. Nangingini ang mga binti ko. Pero pinanatili kong tuwid ang likod ko. Hindi ko na sila tiniknan kahit isang beses. Tumalikod ako. At sa mabagal pero matapang na hakbang. Naglakad ako papunta sa kwarto namin. Isinara ko ang pinto ng malakas at nilok ito. Habang naiwan silang nagulat sa sala, mahalaga ang bawat segundo ngayon. Kinuha ko ang isang maliit na lugak sa ibabaw ko kabinet. Kumikirot ang tagiliran ko. Nagpapawis akong malami. Pero ang isip ko, mas matalas pa kaysa dati. Binuksan ko ang drawer sa desk. At kinuha ang eksaktong 5 bagay na magdedesisyon ng buhay ko simula ngayon. Una, ang titulong tsondo na. Nakapangalan sa akin at binili ko bago kami kinasal. Pangalawa, ang passport ko at iba pang importanteng dokumento. Pangatlo, isang silver na USB flash drive. Dito nakasave ang lahat ng videos at pictures mula sa CCTV sa sala. Mga ebidensya kung paano nagbasak ng gamit si Leo, kung paano niya ako itinulak at sinaktan nun. Matagal ko nang inihanda ang sandatang ito, hinihintay lang ang tamang araw. Pang-apat, ang ATM card ko at konting cash. Panlima, ilang komportableng damit para sa mga susunod na araw. Isinara ko ang luggage at naksuot ng makapal na jacket. Pagbukas ko, pinto palabas. Nakatayo, ang biyenan ko sa mismong harapan ko. Nakahalukip-kip. Ngumiti siya ng nakakaloko. Sinabihan niya ako na kung talagang matapang ako. Lumayas daw. Ako bitbit ang maleta ko. At kapag lumabas daw ako sa bahay na ito, huwag na daw. Akong babalik at magmamakaawa na papasukin. Nakaupo lang si Leo sa sofa. Nakatalikod. Sobrang lamig ng pakikitungo. Tiniknan ko sila sa huling pagkakataon. Si Papa Jose. Nanatiling tahimik buong oras. Ni isang salita para ipagtanggol ako. Wala. Sa isang pamilyang ang taas ng tingin sa sarili bilang edukado at disente. Hinawakan ko ng mahigpit ang handle ng luggage ko. At lumabas pinto. Iniwan ko ang isang madilim na nakaraan na buo na ang loop kong ibawon sa limot. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin sa hallway. Itinaas ko ang kwelyo na jacket ko. Kinagat ko ang labi ko para tiisin ang sakit sa kaliwang tagiliran ko na unti-unti nang kumakalat sa buong katawan ko. Sa bawat hakbang, sa bawat malalim na pahinga, parang may 1,000 karayom na tumutusok sa dibdib ko, pero ang makapako, patuloy sa paglalakat ng diretso, ang tunok gulong muluha sa marmol na sahig. Ay lumihang isang malamig at tuyong ingay, eksaktong-eksakto sa nararamdaman ko sa kasal na ito na kasisira lang. Sumakay akong elevator at isinandal ang likod ko sa malamig na salamin. Sa refleksyon, nakita ko ang isang babaeng may pamamagang pisngi. Bakat ang mga daliring sumampal. At may natuyong dugo sa gilid ng labi. Ang pangit kong tiknan, pero ang mamata ko, nag-apoy sa determinasyon. Pagbaba ko, sa tahimik na lobby. Humanap ako ng tagong pwesto malapit sa entrance. Malayo sa hangin. Gamit ang nanginginig kong makamay. Kinuha ko ang cellphone sa bag ko. Malamig ang mga daliri ko. Pero pilit kong dinyalang nombere ni abogado ko. Si Otto Obet Reyes ay isang magaling na abogado at batchmate ko nung college. 1 taon siyang mas matanda sa akin. Lihim ko siyang kinontak. 6 na buwan na ang nakakalipas. Nung unang beses na nakwala at nanakit si Leo. Nung time na yon, umaasa pa akong maayos pa namin ito. Kaya nagba-consult lang ako for safety. Pero ngayon,
Kailangan ko na talaga ng tulong niya. Sa kabilang linya, agad siyang sumagot. Kalmado at profesional ang boses ni ate. Obet. Huminga ako ng malalim para hindi mahalata ang panginginig ng boses ko dahil sa sakit. Mabilis kong sinabi na sinaktan ako ni Leo. At nabali ang mga tadyang ko. Sinabi kong nakaalis na akong gahay. Nakiusap akong i-activate na agad ang emergency plan na pinag-usapan namin noon. Una, pinatawagan ko agad sa kanya ang Violence Against Women and Children VAWC desk sa presinto. Gusto kong mag-file agad ng kasong physical injury under RA 9262. Lahat ng ebidensya mula sa CCTV ay nasa akin. At may remote access ako sa phone ko. Pangalawa, at ito ang pinaka-importante, pinahanda ko ang abogado ko ang MNGA dokumento para i-block agad ang bangko ang joint savings account namin kinabukasan. Naglalaman iyon mahigit ista 3. Ling ling ling. Ling ling ling. Para iyon na inipon ko ng ilang taon mula sa sweldo ko. Chinis kong gihuwagi. Gumastos para lang makaipong. Ni isang kusing. Walang nayambak, si Leodon? Pero co-owner siya sa account. Hindi ko hahayaang kunin nila ang parang pinahirapan ko at pinagpawisan ko ang dugo. Pangatlo, nagpa-draft ako agad ng petition para sa isang protection order. Alam na alam ko ang ugali nga mapang-abusong asawa. Kapag nakawala ang biktima, makwawala sila at susubukan kang balikan o gantihan. Kailangan ko ang proteksyon ng batas para sa kaligtasan ko sa mga susunod na araw. Mabuting nakinig si ate. Obet sa bawat detalye. Nagalit siya sa kalupitan ng pamilya ng asawa ko. Pero pinanatili niya ang pahihing kalmado isang abogado. Pinayuhan niya akong sumakay agad ng taksi papunta sa pinakamalaking ospital sa siyudad. Para magipagamot at magipamediko legal. Lahat ng iba pang legal na aspeto. Ipinangako niyang aayusin niya ngayong gabi. Pakababa kong phone. Tumingala ako sa 15th floor. Nakasindi pa rin ang dilaw na ilaw ng tsondo namin. Sigurado. Nakdiriwang na sila sa loop. Iniisip nila na napalayas na nila ang matigas ang ulong manugang sa kalsada. Hindi nila alam. Ang sampal ni Leo ang naging mitsa. Para simulan ko ang pinakamatinding ganti na matagal ko nang inihanda. Hindi na ako ang biktimang pwede nilang tapakan ng walang kalaban-laban. Umalis ang taxi palayo sa kondo. Pagalipas ni grama 15 minutos. Sunod-sunod na nagvibrate ang phone ko. Mga messages galing kay Tita Baby. Ang kapitbahay namin at presidente ng Homeowners Association. Mabe si Tita Baby. Tuwing bumibisita siya, medyo nahahalata na niya kung paano ako pahirapan ng biyenan ko. Mula sa mga minamadaling chat at maikling videos na sinen niya. Buong-buo kong naimaginin ang nangyayari sa lugar na kakaiwan ko lang. Lahat ay nangyayari ng eksakto sa plano ko. Ayon kay Tita Baby. Pakolis ko. Isang police car ang pumasok sa tsondo na nakasirena. Binasak ng sirena ang katahimikan ng gabi. Kaya napasilip ang daan-daang kapitbahay sa mga bintana nila. 2 pulis na nakauniporme. At isang investigador na nakasibilyan. Ang umakyat sa 9th floor. Kumatok sila ng malakas at seryosong-seryoso ang muha. Binuksan ng biyenan ko ang pinto. Maangas pa siya nung una. Mayabang na nagtanong kung anong kailangan ng mga pulis. Pero nung marinig niyang may report ng domestic violence at kailangang sumama ni Leo sa presinto para magbigay ng statement, namutla siya ng sobra. Nagsimula siyang mautal. Ipinagtanggol niya ang anak niya. Kesyo normal na uwi mag-asawa lang daw iyon. Mga binitawang masasamang salita lang daw. At walang pananakit na nangyari. Pero hindi nakpadala ang mga pulis. Hiningi nila ang ID ni Leo at inutusan siyang sumama sa kanila.
Dun natotong kinabahan si Leo. Nanginginig siyang lumabas ang kwarto. Wala na sa mukha niya ang yabang at galit nung sinampal niya ako. Sa harap ng mga chismosong kapitbahay na naksilabas sa hallway. Pinosasan si Leo NMAG pulis para sa seguridad at dinala siya papuntang elevator. Nang makita ni Mama Tessie na pinosasan ang pinakamamahal niyang anak na parang kriminal, nawalan siyang kontrol. Yung pekeng pagiging disente na pinahirapan niyang panatilihin, naglaho na parang bula. Tumakbo siya sa hallway. Naglupasay sa sahig, umiyak, nangingini, at nagmamakawa. Kinalampak niya ang mga pinto naga kapitbahay. Sinumpan niya ang tadhana at tinawag akong traidor na manugang na nagpakulong sa asawa, pero ang isinukli lang sa kanya ay mamalamig na tingin at paksara ng mga pinto. Alam ng lahat kung gaano kasama ang ugali ni Tessie at kung paano niya ako tratuhin. Napakabilis at napakanakakahiyangam nga nangyari. Kaya si Papa Jose, ang biyenan ko, hindi kinaya ang gulat. May sakit na siya sa puso at high blood. Napahawak siya sa dibdib niya at bumaksak sa sala. Salamat na lang kay Tita Baby at sa ilang kapitbahay. Nakatawa silang ang ambulansya para ibaba siya at itakbo agad sa ospital. Nakaupo sa backseat ng taxi papuntang ospital. Binabasa ko ang mga messages na iyon nang walang kahit anong awa. Wala pang isang oras mula nung nakakamatay na sampal na iyon. Ang pamilyang sobrang taas, nepiride sa kanilang reputasyon at pangalan. Ay wasak na ang kaguluhang nararanasan nila ngayon. Ay ang kabayaran sa ilang taon nilang pakunsinti sa kasamaan. Pinahinto ko ang taxi driver sa entrance ng emergency room ng pinakamalaking ospital sa siyudad. Laking puno ang ER kapag. Habi, amoy na amoy ang alkohol at gamot. At sunod-sunod ang dating ng nga ambulansya. Hinila ko ang luggage ko sa isang tabi. Sumandal ako sa pader para hindi ako matumba. Lalong tumitindi ang sakit sa tagiliran ko. Kahit maliit na ubo. Parang may sumasaksak na kutsilyo sa dibdib ko. Nilapitan akong isang nurse nang makita niyang namumutla ako at may tuyong dugo sa labi. Sinabi ko na nadulas ako at tumama ang tagiliran ko sa isang matigas na bagay. At nahihirapan akong huminga. Mabilis na kumuha ng wheelchair ang nurse. Inalalayan akong umupo. At dinala ako agad sa trauma unit. Ang doktor na nakaduty ay isang medyo may edad na lalaki. Seryoso at kalmado ang mga mata niya. Maingat niyang inangat ang damit ko para i-check ako. Pagdampi pa lang niya sa namamaga at nangingitim kong balat sa tagiliran, napaungol ako sa sakit. Agad akong pina-x-ray at pina-ultrasound ng doktor para makita kung may internal bleeding. Ang paghihintay resulta ang pinakamalungkot na parte. Nakikita ko ang ibang pasyente na inaalalayan at inaalagaan ng mga pamilya nila. Habang ako, nakatingin lang sa malamig kong mga kamay. Pero agad kong inalis sa isip ko ang walang kwentang pagkaawa sa sarili. Hindi nakakatulong ang pagiya. Kailangan kong maging matatag para harapin ang mahabang laban sa korte. Kalahating oras ang lumipas. Tinawag na akong doktor. Tinuro niya ang x-ray ngang dibdib ko sa isang umiilaw na screen. Kumpirmado ang hinala. May closed fracture ako sa ika-6 at ika-7 tadayang sa kaliwang bahagi. Ang mga kalamnan sa paligid ay bugbog na bugbog dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Mabuti na lang. Hindi tumama sa baga ang magabaling tadyang, pero kailangan kong bratse. Matatapang na painkiller. At absolute bed rest, nang hindi bababa sa isang buwan. Naupo ang doktor sa desk niya at kinuha ang ballpen para magsulat sa record. Tiniknan niya ako nang may pagunawa at malumanay na nagtanong kung paano ako nasugatan. Tanong niya kung naaksidente ba ako o nahulog sa hagdan. Inayos ko ang pagupo ko. Huminga ako ng malalim. At isinantabi ko ang hiya
na madalas maramdaman ng mga biktima ng pang-abuso. Diretso at malamig akong sumagot. Pakiusap ko sa doktor. Isulat niya ng malinaw na ang naging sanhingang sugat ko ay pananakit mula sa asawa ko na itinulak ako sa isang kahoy na lamesa. Natigilan saglit ang doktor. Pero pagkatapos ay tumango ng may pag-unawa. Sinulat niya sa medical report ng malinaw. Ang bawat letrang isinulat niya ay ginto para sa akin. Ang medico-legal report na ito, na may tatangang isang pampublikong ospital, kung saan nakasulat ng itim at puti na domestic violence ang sanhi, ay magiging pinakamatibay kong ebidensya sa kaso. Akala ni Leo, pwede niyang gawin ang lahat ng palihim sa loob ng bahay. Nagkakamali siya. Ibibilat ko lahat ng kasalanan niya sa liwanag. At pagbabayarin ko siya sa batas para sa lahat ng pisikal at emosyonal na sakit na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos akong ladyang grotse at mabigyang reseta, hirap na hirap akong lumabas ng trauma clinic. Sapo-sapo ang tagiliran ko. Kahit madaling araw na, puno pa rin gitaw ang hospital. Ang mga stretcher ay nagmamadaling tinutulak sa mga hallway. Dala ang lamig ng gabi, naglalakad ako papunta sa main entrance para magtaksi papunta sa isang hotel. Pero parang gusto pa yata akong subukin ng tadhana. Pagdaan ko sa waiting area ng cardiology department, napahinto ako sa kabila ng door. Pamilyar ang nakita ko. Ang biyenan kong si Papa Jose. Nakahiga sa stretcher at nakadextrose. Namumutla siya at nakapikit sa tabi niya. Nakayuko sa gilid ng stretcher ang biyenan kong si Mama Tessie. Sabok-sabok ang buhok niya. Bukas ang butones ng jacket. Wala na ang maangas na itsura ng babaeng nanlight sa akin kanina sa hapagkainan. Napangat ng ulo si Tessie. At naktama ang mapaningin namin. Napunong galit ang mga mata niya. Agad siyang tumayo. Papaluyang binuksan ang pinto. At sumugot sa akin na parang isang hayop na susunggaban ang biktima niya. Akmang sasampalin niya ako. Gayang ginawa na anak niya. Nagnanggali ang maganipin niya. Sinusumpa ako. Tinatawag na malas at demonyo. Na gusto ko raw patay ng pamilya ng asawa ko, pero hindi na ako yung manugang na tanga na lang natatanggap ng pang-abuso. Napaatras akong isang hakbang. Ang malamig kong tingin ay tumagos na parang kutsilyo sa mukha niya. Dahil sa matalim kong titik. Napatigi sa ere ang kamay niya. Binikas ko ang bawat salita nang napakalinaw para maintindihan niya ang sitwasyon. Ang joint account namin ni Leo ay naka-freeze na po. Utos NG, abogado ko. Lahat NG transactions at pag-withdraw sa 3. Ling. 000 na iPhone natin. Suspendido na agad para ko yon. Pinakpawisan ko at pinahirapan. Ni isang kusing. Walang makukuha ang anak mo. Mula sa pagiging mapula dahil sa galit. Namutla ng sobra si Tessie. Napaawang ang bibig niya. Nangingini ang makamay niyang nakakapit sa hambangang pinto. Pero hindi ako tumigil. Binuhusan ko pa siya ang malamig na tubig para magising sa katotohanan. Binibigyan ko kayo ni Papa Jose ang 1 linggo para mag-impake at lumayas sa tsondo sa 15th floor. Ang tsondo na yon ay nakapangalan sa akin bago pa kami kinasal. Akin yon. Pahari ko. Protektado akong batas. Hindi ko hahayaang tumira ng komportable ang mga taong nanakit sa akin sa bahay na ako mismo ang bumili. Bilang panghuli, pinaalala ko kay Mama Tessie. Pinaalala ko lang din po yung inutang ninyo sa akin na 8,750. Tigu NSNSEA. Sa lubno 2 taon. Sabi niyo pantulong sa mga kamag-anak sa probinsya. Pero ni piso walang bumalik. Nakasave sa akin lahat ng resibo at text messages natin bilang ebidensya. Subukan niyo ulit akong saktan o siraan.
idedemanda ko kayo may estafa. Pagkasabi ko noon, tinalikuran ko siya at naglakad paalis. Naiwan ang biyenan ko na nakatayo lang at parang naging estatwa sa hallway ng ospital. Medyo luwa ang mga mata niya sa sobrang gulat at takot. Kakalabas ko pa lang ng glass door ng ospital. Nang biglang tumawak ang phone ko. Si Ate Obet. Napakadilim ng langit. At napakalamig ng hangin. Humanap akong bakantang upuan sa waiting set. Maingat akong umupo para hindi sumakit ang tadyang ko. Saka ko sinagot ang tawag. Seryosong-seryoso ang boses ni Ate Obet. Isang nakakabiglang balita ang sinabi niya. Nasa presinto na si Leo. Nagbibigay ng statement. Pero gumagalaw na ang pamilya niya. Naghahanap menge pampiyansa para pansamantala siyang makalaya ang pinakamasahol. Ginagamit ni Leo na palusot na buntis daw ang asawa niya. At kailangan ng asawa ng pag-alaga ng lalaki para kaawaan siya ng investigador. Pakarinig ko sa salitang buntis? Umugong ang mga tainga ko. Kinilabutan ako at nagsimulang manginig ang kamay kong may hawak ng phone. Biglang nag-flashback ang nangyari ilang araw lang ang nakakalipas. Nung araw na yon, masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako at delay ang dalaw ko. Bumili ako ng pregnancy test at ginamit ko kinaumagahan. 2 malabong linya ang lumabas. Ang puso ng isang babaeng 3 taong nangarap maging nanay. Tumibok ng mabilis sa tuwa. Maingat kong binalot sa tissue ang test kit at itinapon sa pinakailalim ngang basurahan sa banyo. Ang plano ko. Maupapa-check up muna ako sa ospital sa weekend para makasigurong. Bago ko sabihin kay Leo, pero si Mama Tessie. Sa sobrang pakialamera niya. Hinukay ang basurahan at nakita ang test kit. Akala ko hindi niya naiintindihan kung ano yon. O kung naintindihan man niya, baka magbago na ang trato niya sa akin. Pero maling-mali ako. Ang katotohanan mula sa sinabi nga, abogado ko ay nakakakilabot. Sinabi na pala ng palihim ng biyenan ko kay Leo. Ibig sabihin, kaninang nahahapunan kami. Nung sumugot si Leo at sinampal ako ng napakalakas hanggang sa bumaksak ako sa lamesa. Alam niyang nagdadalang tao ang asawa niya. Alam ni Leo na buntis ako. Pero binuhat pa rin niyang kamay niya para saktan ako. Mas pinili niyang protektahan ang pekeng pride ng malupit niyang nanay. Kaysa sa buhay nga, anak niyang hindi pa napapanganak. At sa kaligtasan ng asawa niya. Sobrang sakit nen katotohanan iyon. Parang sasabo ang dibdib ko. Mahigpit kong niyakap ang tiyan ko. Bumaksak ang mainit na luha sa namamagang pisngi ko. Umiyak ako hindi dahil sa sirang kasal na ito. Kundi para sa maliit na buhay sa sinapupunan ko, maling pamilya ang napili niyang pasukan. Hindi siya pwedeng ipanganak sa isang bahay kung saan kayang saktan ng tatay ang nanay niya. Hindi siya pwedeng lumaki sa pangangalaga ng isang lola na ganun kasama at traidor. Pinunasan ko ang maluha ko. Nanyali ang managanipin ko. Pinipigilan ang sakit na nagwawasak sa kaluluwa ko. Sa madilim na gabing iyon, gumawa akong isang masakit pero pinal na desisyon. Hindi ko itutuloy ang pagbubuntis. Mas gugustuhin ko pang dalhin ang bigat na ito ng mag-isa. Kaysa hayaan ang anak ko na ipanganak at danasin ang impyernong dinaranas ko, kinabukasan. Makulimlim ang langit sa Maynila at umambon. Kahit puyat at hirap sa sakit ng mga tadyang ko buong gabi. Nagtaksi ako mula sa hotel diretso sa FAW, des sa presinto kung nasaan si Leo. Naghihintay na sa labas si Ate Obet. Kinuha niya ang luggage ko. Nakita ko ang awa sa mga mata niya nang makita ang itsura kong pagod at may brace sa katawan. Pumasok kami sa presinto at kinausap ang investigador na may hawak ng kaso. Binigyan akong upuan at isang baso ng maligamgam na tubig. Pinakita
ko ang medical legal report, ang X-ray, at ang sertipiko ng injury mula sa pampublikong ospital. Naing mabasa NG investigador, ang report. Nakita ko ang gulat at respeto niya. Dahil sa sobrang gikaumado at linaw kong gimag-isip. Binuksan ko ang luggage ko at inilabas ang silver na flash drive. Pakiusap ko sa investigador. Isaksak niya ito sa computer. Lumbas sa screen ang video mula sa CCTV namin kagabi. Malinaw ang video at malinaw ang audio. Nandun lahat kung paano ako laitin ng biyenan ko. Kung paano ako sumagot ng maayos. At ang pinakamasaklap. Nung sumugot si Leo na parang hayop, at sa lakas ng sampal, niya ay tumilapon ako sa lamesa. Ang malakas na tunog na pakpaksak ko na narinig mula sa speaker. Ang nakpatahimik sa buong kwarto. Hindi lang iyon ang video sa flash drive. May dos-dosen ng videos pa doon sa mga nakalipas na buwan. Kung saan nakbabasak, si Leo nakamit at sinisihawan ako. Kwinento ko ng detalyado ang mga petsa at nangyari sa bawat insidente. Sinabi ko na ang pananakit ni Leo ay hindi lang minsan nangyari. Paulit-ulit na ito at palala ng palala. Tumangguan. Investigadora ban. Tinatipen niyaan. Report. Pinuri niya ako dahil sa paghahanda ko at pangangalap ng ebidensya. Hindi nila ito maitatanggi. Ang ginawa ni Leo, kasama ang medical legal report, ay hindi lang basta away mag-asawa. Pasok na pasok ito sa kasong physical injury under RA 9262. Opisyal nang binuksan ang kaso, unti-unti nang bumubukas ang pinto ng kulungan para sa mapang-abusong lalaking ito. Pagkatapos kong magbigay ng statement, sinabi ni investigador na nagpupumilit si Leo na makausap ako kahit 5 minuto lang. Pinayuhan ako ni ate. Obet na huwag na siyang harapin para hindi ako ma-stress. Pero umili na ko. Gusto ko mismong putulin ang huling hiblang pag-asa ng lalaking ito. Pumasok ako sa maliit na visiting room. Nakaupo si Leo sa isang kahoy na silya sa gilid. Pinakikiskis ang maga, kamay dahil sa kaba. Malayong malayo siya sa mayabang na lalaking nakakorporate atire. Mukha siyang kawawa. Magulo ang buhok at may takot sa mga mata. Nang makita niya ako, tumayo siya. Tapos bigla siyang lumuhod sa malamig na sahig. Tinakpan ang mukha at nagsimulang umiyak. Nagsimula na naman ang akting niyang pagsisisi. Sinisisi ang stress sa trabaho, ang alak, ang bugso ang damdamin. Pilit niya daw akong inilalayo sa nanay niya. Nangako siyang magbabago siya. Nabubukod na kami. Naibibigay niya sa akin lahat ng sweldo niya. Nakmamakaawa siya. Alang-alang daw sa 3 taon naming pagsasama. Iatras ko na raw ang kaso at iligtas siya sa kulungan at sa pagkakatanggal sa trabaho. Nakahalukip-kip lang ako. Pinapanood ang drama niya ng may sobrang lamig na tingin. Na parang nakatingin lang ako sa ibang tao. Binuking ko ang nakakadiri niyang kasinungalingan. Tinanong ko siya ng diretso, alam mo ba mula sa nanay mo na buntis ako nanigas si Leo? Ang mahikbi niya ay umurong sa lalamunan niya. Nakpalingalinga ang mga mata niya. Iniwasan ang matalim kong tinjin. Ang reaksyon ng mukha niya ang pinakamalinaw na sagot. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko nang mariin ang desisyon ko na lalong nakpapanik sa kanya. Bukas, pipirmahan ko na ang consent para ipatanggal ang bata. Hindi na ipapanganak ang sanggol na yon. Nang marinig niya ito, nawala ang pekeng pagiyak niya. Nandilat ang mga mata niya. Lumabas ang ugat sa leeg niya. Dinuro niya ako at nagsimulang magsisiha. Tinawag niya akong malupit na babae. Mamamatay tao. Handa ko raw patayin ang sarili kong anak para lang makaganti sa asawa ko. Lumbas ulit ang toto niyang kulay.
Isang makasarili at marahas na tao. Hindi ako natinak sa galit niya. Lumapit ako ng isang hakbang at inilapit ang sugatan kong mukha sa kanya. Malamig ang sagot ko. Bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanya. Yung malakas mong sampal kagabi, yon ang nakapatay sa bata. Ang lalaking alam na buntis ang asawa niya, pero nanakit pa rin. Ay nawalan ng karapatang maging tatay habang buhay. Pakasabi ko nun, tumalikod ako at lumabas. Hindi na ako lumingon pa. Sa wasak. Nalalaking sumisigaw sa desperasyon. Paglabas namin presinto. Dinala ako ni Ate. Obet sa isang luxury apartment sa kabilang dulo ng siyudad. Malayo sa dati kong tinitirhan. Kumuha siya ng connections niya para makapakren ako ng safe na studio unit ng isang buwan. Sobrang higpit na security doon. May keycard access at 24/7 CCTV. Siguradong hindi ako matutunton o magugulo ng pamilya ng asawa ko. Hinila ko ang luggage ko papasok sa bago kong apartment. Malinis, tahimik, at maliwalas ang loob. Mainit ang kulay ng mga kahoy na furniture. Nilok ko lahat ng pinto. Saka ako bumaksak sa malambot na sofa. Doon lang. Sa kalagitnaan ng katahimikan. Naglaho ang matapang-tapangan kong pagpapanggap. Ang sakit sa mga tadyang ko ay bumalik ng matindi. Napasapo ako sa dibdib ko at nahirapang huminga. Ako na mismo ang nagpakulo ng tubi at uminom ng painkiller na nireseta ng doktor. Hinubat ko ang makapal kong jacket. At sa harap ngang salamin sa banyo. Nakpahit ako ngoon man sa mga pasako sa pisngi at labi. Tinitigan ko ang sarili kong muha. Pero hindi na ako umiyak sa unang gabi ko sa bagong bahay. Sugatan ang katawan ko. Pero magaan ang pakiramdam ng kaluluwa ko. Ang nakakasakal na hangin. Mga bulyaw. At masasakit na tingin. Lahat yon. Naiwan na sa nakaraan. Nang gabi ring iyon. Tumawa ang boss ko. Sigurado. Nakarating na sa kanya ang chismis tungkol sa iskandalo ng pamilya ko. Mainit at mayos ang boses niya. Hindi siya nakialam sa personal kong buhay. Pero diretso siya sa punto. Sabi niya, makpahing haro, ako at makpakaling, aaprubahan ng kumpanya ang isang mahabang leave na may kasamang medical certificate para maasikaso ko lahat ng problema ko. Sinabi rin niya na kung kailangan kong tulong sa gastos sa ospital o kailangan ko mas magaling na abogado. Nandiyan lang ang kumpanya at union para suportahan ako. Minsan talaga, mas mararamdaman mo pa ang pagmamahal sa trabahong binubuhusan mo ngang pawis. Kaysa sa mapekeng pamilyang kakatalikot mo lang, ang masalitang iyon ng boss ko ay nakbigay ngang tiwala sa akin. Para harapin ang mahirap na laban sa korte. Ang pangalawang gabi sa safe house ko ay sobrang tahimik. Umuulan pa rin sa labas. At bumabagsak ang malamig na patak ng ulan sa salamin ng bintana. Bumaksak din ang temperatura sa Maynila. Ang lamig ng hangin ay parang tumatagos sa balat. Kinuha ko ang phone sa bedside table. Oras na para kausapin ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Binuksan ko ang messenger at tinawagan ang nga magulang ko sa probinsya. Pakatapos ng ilang ring. Nagilaw ang screen at bumungad, ang pagod pero mapagmahal na mukha ng nanay ko sa background. Nakita ko ang bahay namin sa probinsya. Ang bahay kung saan ako pinanganak at lumaki na punong-punong pagmamahal. Pakakita sa akin ng nanay ko. Ngumiti siya ng malaki. Pero agad din itong nawala dahil sa ilo ng screen. Nakita niya ang namamaga at maitim kong pisngi at ang sugat sa labi. Ang tatay ko na nakaupo sa hapakainan sa likod niya. Mabilis ding lumapi sa kamera. Nandilat ang mga mata ng tatay ko na isang retired military. Hinampas niya ang lamesa.
Puno ngalit at sakit ang boses niya, sinong may gawa niyan sa anak ko. Nagsimulang umiyak ang nanay ko. Pinupunasan ang luha gamit ang laylayan na apron niya. Sunod-sunod ang tanong niya, nasaan ka, masakit ba, paano nangyari yan? Nang makita ko ang maluhang magulang ko. Ang pader ng katapangan na ginawa ko nitong nakaraang 2 araw ay gumuho. Umiyak ako sa unang pagkakataon simula nang sampalin ako ni Leo. Hinayaan kong maging mahina ako. Bumuhos ang mga ko. Humahapdi ang mga sugat sa mukha ko. Kahit nahihirapan. Kinuwento ko sa kanilang lahat. Mula sa pambabastos ng biyenan ko sa hapagkainan, hanggang sa pagsampal ni Leo na bumali sa mga tadyang ko. At ang pagtawag ko en pulis. Pagkatapos akong pakinggan, namula sa galit ang tatay ko. Nanyali ang mga engipin niya. Sinabi niyang upa siya agad ng fan. Isasama niya ang nga kapatid ko. At luluwas sila ne. May nila ngayong gabi rin. Diretso daw sila sa kondo ni na Jose at Tessie para maningil at mahanap ng hustisya. Gusto niyang makita kung gaano kakapal ang mukha ng pamilyang iyon. Para saktan at balian ang buto ang ana ng ibang tao. Sabi ni tatay ko. Kahit hindi kami mayaman, hindi namin hahayaang itrato na parang hayop ang anak namin. Naintindihan ko ang galit ng tatay ko. Instinct niya, yon para protektahan ako. Pero pinilit ko siyang pakalmahin. Pinunasan ko ang maluha ko at sinubukan kong magsalita ng kalmado. Sinabi ko sa kanila na naayos ko na lahat na may magaling akong abogado. Nasa akin ang ebidensya, ang medico-legal, ang CCTV, ang batas na ang magpaparusa sa kanila. Kung susugot sila ngayon, makakagulo lang at baka pamilya pa natin ang mabaliktad. Habang humihikbi ang nanay ko, pinilit niyang pakalmahin ang tatay ko. Sinabihan niya akong kumain ng marami. Uminom ng vitamins at gatas para mabilis gumaling ang mga buto ko. Kung mag-isa lang daw ako, sasakay si Yando bus para alagaan ako. Ngumiti ako ng mapait. At tumanggi ako. Hindi ko gustong makita ako ngang nanay ko sa ganitong kalagayan at mas stress pa siya sa pamilya ni Leo. Nakiusap ako sa mga magulang ko na maktiwala sa akin. Suportahan na lang nila ako mula sa malayo para ako mismo ang tumapos sa impyernong ito. Sa sobrang tatangang suporta at walang kondisyong pagmamahal ng pamilya ko, naramdaman kong uminit ang nanlalamig kong kaluluwa. Nagbigay ito sa akin ng lakas para sa isang labang walang atrasan. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa sikat ng araw na tumatagos sa kurtina. Medyo nabawasan na ang sakit sa tagiliran ko dahil sa matatapang na painkiller. Nagbibihis na ako para sumama kay ate. Obit sa crime lab nang biglang tumawag ang isang unknown number. Sinagot ko. Sa kabilang linya, isang lalaki ang nagpakilalang siya, si ate. Miguel? Ang abogado NG pamilya ni Leo. Magalang ang boses niya. Pero halatang may pagkaarogante at may pinaplano. Nagsimula siya sa mabubulaklak na salita. Nag-express daw siya ng simpatiya sa manatamo kong sugat. Sabi niya, normal lang do sa mag-asawa ang nagawe. Nawalan lang daw ng kontrol si Leo. Pero sa totoo lang, mapakmahal daw itong asawa. Nagsimula na ang psychological attack niya. Pinayuhan niya akong isipin ang 3 taon naming kasal. Isipin ko raw ang reputasyon and may makabilang pamilya at ayusin na lang daw ito ng tahimik. Tapos nag-offer siya ng isang bagay na nakakatukso. Handa pong bayaran ng pamilya ni na Jose at Tessie ang lahat ng hospital bills mo. Plus moral damages, na na. Ling. 0 inches cash. Agad-agad. In exchange,
Kailangan mo lang pumirma ng affidavit of desistance para iurong ang kaso. Para manatiling malinis ang rekord ni Leo, nakaupo lang ako sa sofa. Nakikinig sa magalang na kasinungalingan niya. Nasusuka ako. Iniisip nila na sa halagang 1,000,000 piso. Mabibili na nila ang dangal ko, ang kalusugan ko, at ang pagmamahal ko sa sarili. Iniisip nila na ang sampal na bumali sa tadyang ko at ang ilang taong emosyonal na pang-abuso ay mabubura lang ang isang bungkos ng bra. Huminga ako ng malalim at matigas kong tinanggihan ang alok niya. Diretso kong sinabi sa abogado ang batas ay hindi palengke kung saan pwedeng tumawat ang pamilya nila. Tinatanggihan ko ang kahit anong settlement o pera kapalit ng kaso. Idineklara ko na ang tanging goal ko ay dalhin ang kaso sa korte. At siguraduhing mabulok sa kulungan ang kriminal na iyon dahil sa kalupitan niya. Binalaan ko rin si Ate Miguel, huwag niyo na pong sayangin ang oras niyo sa pagtawag sa akin. Lahat ng usapan dadaan lang kay Ate Obet Reyes. Pakababa kong phone, naksuot ako ng jacket at bumaba. Naghihintay na sa lobby si Ate Obet. Pumunta kami sa mediko legal para sa opisyal na proseso. Sobrang profesional nga doktor dun. Tinitigan nila ang mga medical records ko. Sinukat ang mga pasa. At maingat na inaral ang x-ray nga baling tadyang ko. Malamig ang kwarto at amoy alkohol. Matiyaga kong sinunot lahat ng utos ng doktor. Lumabas ang resulta by lunchtime. At eksakto ito sa hinala ni Ate Obet. Ang injury ko ay significant. At pasok na pasok sa Anti-Violence Against Women and Children Act, RA 9262. Ang report na ito ang pinakamalakas na suntok. Ito na ang tiket para sa criminal case laban kay Leo. Lahat ng suhol. Lahat ng mind games mula sa pamilya ng asawa ko ay nawasak dahil sa matibay at siyentipikong ebidensya. Sa simula ng linggo, nagdeside akong dumaan sa office para ay turnover ang mga tasks ko bago ako mag-leave. Kahit sinabing ng boss ko na magpahinga na ako. Responsible talaga ako at ayaw kong pabayaan ang mga katrabaho ko. Nagsuot ako ng maluwag na turtleneck sweater para itago ang body brush ko. At nagsuot ako ng face mask para itago ang namamagang pisngi. 15 minutes pa lang akong nakaupo sa desk ko. Tumawag ang receptionist. Takot na takot ang babae sa lobby. Sabi niya, may isang matandang babae na nagpapakilalang biyenan ko daw na nag-iskandalo sa baba kasama ang isang nakasweet na lalaki. Nakpipilit daw umakyat sa floor namin. Alam ko na agad na si Mama Tessie ito at ang tusong abogado niya. Kalmado kong sinabihan ang receptionist na ipaharang sila sa sa lobby. Ako mismo ang bababa. Pagkabukas ng pinto ng elevator, nakita ko ang isang nakakadiring eksena. Si Tessie. Nakaupo sa sofa. Sa lobby. Pinupunasan ang mga pekang luha gamit ang panyo. Nakapaligid sa kanya ang mga guards at ilang empleyado. Pagkakita niya sa akin, agad niyang nilakasan ang boses niya. Nagsimula siyang magdrama. Nagpapanggap bilang kaawa-awang biyenan na inaabuso daw ngang manugang. Sumisigaw siya na walang utang na loob daw ako at inaabuso ko raw ang matatanda. Gumawa siya ng kwento na sinadya ko raw ihampas ang sarili ko sa lamesa para i-frame up si Leo. Ipakulong siya. At angkinin lahat ng ari-arian, iya pa niya ang kwento niya. Sabi niya, nagpa-abort daw ako ng walang awa para makaganti. Pinakaitan ko raw si Leo na maging ama. At sila na maging lola. Ang abogado, niya sa tabi. Sigalang ang tango para suportahan ang kasinungalingan. Nagsimulang makbulungan ang makataw sa paligid. Yung iba, na hindi alam ang totoo. Pinakdudahan na ako kung ako pa rin yung babae 3 taon na ang nakakaraan. Siguro nagtago na ako sa sobrang hiya.
Pero ang dating ako, namatay na pagkatapos ng malakas na sampal na, yun. Dahan-dahan. Na may buong kontrol sa sarili. Lumapit ako kay Tessie. Hindi ako nakpaliwanag. At lalong hindi ako sumiga. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang dokumentong may stem kang pulis at mediko legal. Itinas ko ito sa harap mismo NG muka ni Tessie at NG abogado niya. Sa isang malakas at malinaw na boses narinig sa buong lobby. Sinabi ko ang katotohanan, ito po ang medico legal report na mga sugat na ginawa ng sarili ninyong anak. Binalaan ko siya, ang pagpunta niyo po rito sa opisina ko, ang pagpapakalat ng kasinungalingan, at ang pag-atake sa reputasyon ko ay mga krimen na may parusa sa batas, slander at defamation. Kinuha ko agad ang cellphone ko at inutusan ko ang security paki-save po lahat ng CCTV footage ngayon bilang ebidensya para sa panibagong kaso na isasampa ko sa pulis. Nang marinig ang salitang kaso at pulis, biglang huminto ang pekeng pag-iyak ni Tessie. Nabilaukan siya sa galit. Namutla siya, pati si Ate Miguel. Nagiba ang mukha. Hinila niya ang manggas ni Tessie at may ibinulong. Nang makita nilang hindi gumana ang pananakot nila at baka mademanda pa sila, patarantang tumayo si Tessie. Tinitigan niya ako ng masama. At nagmamadali silang umalis NG, abogado niya. Nagpasalamat ako sa mga guards at tahimik na bumalik sa elevator. Naiwan ang mga katrabaho kong bumilip sa katapangan ko. Pumalya na naman ang isa nilang attempt na takutin ako. Huwebes na humaka. Makapal pa rin ang kulay abong ulap sa kalangitan. Nagsuot ako ng long coat at nagtaksi papunta sa Women's Health Clinic. Ito ang araw kung kailan ko gagawin ang pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon sa buhay ko. Ang amoy ng ospital ay sumampa sa ilong ko. At nanikip ang dibdib ko. Sa hallway, maraming magabuntis na maingat na inaalalayan ng mag-aasawa nila. Ang masayang eksenang iyon ay sobrang layo sa kalungkutan ko. Pinunan ko ang form para sa pagpapatigil ne pagbubuntis. Sa lubong clinics, tinitigan ng doktor isang may edad na babae ang medical history ko. Tapos ang sugatan kong mukha. Nang may pag-alala, tinanong niya ako kung bakit ako nag-decide na ipatanggal ang bata sa ika-5 linggo. Nakaupo ako ng tahimik at dahan-dahang kinuwento ang nangyari. Hindi ko itinago na biktima ako ng matinding domestic violence. Pinakita ko ang medico legal report. Sinabi ko na sinaktan ako ng asawa ko kahit alam niyang buntis ako. Pinaliwanag ko na hindi ko kayang bigyan ng ligtas at malusok na kapaligiran ang bata. Ayaw kong lumaki ang anak ko na nakikita ang ganoong karahasan. O mas malala, lumaking kagaya, ne toxic, na pag-uugali, ne pamilya, ne tatay niya, ang desisyong ito. Kahit nakakaduro henehe puso para sa akin. Ang pinakamabuti para sa kanya. Napabuntong hininga ang doktor. Marami na siyang nakitang trahedya. Pero naantig siya sa kwento ko. Sinunod niya ang protocol at nirefer ako sa psychologist. Ang psychologist, isang babaeng kasing edad ng nanay ko, ay kinausap akong halos 1 oras. Naintindihan niya ako ng buong-buo at sinuportahan ang desisyon ko. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing ang kaligtasan ng ina ang dapat pinaka-importante. Ang pilitin ang isang babaeng manganak sa sitwasyon na may pananakit at panganib sa buhay ay isang krimen. Ang pag-intindi nila ay medyo nakabawas sa bigat ng nararamdaman ko. Bumalik ako sa OB-GYN. Nasa ibabaw na, des ang consent form, isang pirma na lang. At mawawala na sa akin ng tuluyan, ang parte ko na 3 taon kong hinintay, pumikit ako. At inimagine ang malit na anghel sa tiyan ko. Sa isip ko, humingi akong tawad.
Patawarin mo ako. Anak. Dahil hindi ako nakapili. Ne mabuting tatay para sayo. Pinapalaya na kita para hindi ka na magdusa sa madilim na mundong ito katulad ko? Pumunta ka na sa lugar na payapa? Dumilat ako. Lahat ning pagdadalawang isip. Nawala na. Pumirma ako ng matigas at buo ang loop. Ang malamig na pirmang iyon ang nakpasara sa pinakamasakit na chapter ng buhay ko. At nagbukas ang daan para makabangon ako ng mas matata, pagkatapos ng prosedure. Nagpahinga ako sa recovery room ang ilang oras bago umuwi. Sobrang pagod ng katawan ko. Ang sakit sa tagiliran. At ang sakit galing sa surgery ay nakpapahirap sa bawat hakbang ko. Pumasok ako sa isang tahimik na coffee shop para uminom ng mainit na salabat. Nakasandal ako sa hilid nang bigla akong makarinig tunog baston. Pag-angat kong ang tingin, kumabog ang dibdib ko. Pumasok sa cafe ang biyenan kong si Papa Jose. Para siyang tumanda ngang 10 taon sa loob ng ilang araw. Pumuti lahat ng buho niya at sobrang laylay ng muha niya. Nakabaston na siya. Halatang pinahanap at minatiyagan niya ako kung nasaan ako. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ko. Umupo siya sa harap ko. Wala na yung dating astig na tatayng bahay. Nagsimula siyang magmakaba. Tinawag niya pa akong anak. Umiyak siya. Humingi ng tawad para sa asawa at anak niya. Tapos sinabi niya ang totoong pakay niya. Pinakrus niya ang kulubot niyang makamay at nakmakaawang ituloy ko raw ang pagbubuntis. Iyon na lang daw ang nagisa niyang pag-asa. Ang sarili niyang dugot laman. Nanggako siyang pipilitin niyang mag-public apology si Tessie. Kahit daw ang bahay nila sa probinsya, ipapangalan niya sa akin. Basta ipanganak ko lang daw ang bata at iurong ang kaso laban kay Leo. Uminom akong mainit na salabat. Tinitigan ko siya sa mata niyang matanda na at umaasa pa rin. Malamay, atiretso ang boses ko. Walang halong awa. Sinabi ko sa kanya na huli na ang lahat. Nilinaw ko na kaninang umaga. Ginawa na ang procedure. Wala na ang bata. Parang tinamaan ng kitlat si Jose. Bumaksak ang nga kamay niya sa lamesa. Bumaksak din ang baston niya. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Tinitigan niya ako na parang nakakita ng multo. Hindi ko siya kinonsola. Sinumbat ko sa kanya ang katahimikan niya sa loob ng 3 taon. Pinaalala ko sa kanya ang magabing nilalait ako nga asawa niya at nagwawala ang anak niya. Habang siya, nandun siya. Pero, nakatsikam ang pipi. Ang pananahimik niya ang nakonsinti sa kasamaan. Iyon ang dahilan kung bakit naging halimaw si Leo. Pinaalala ko sa kanya na ang pananahimik niya para lang sa reputasyon nege pamilya kaysa sa buhay ne tao. Ang nagdala sa kanila sa ganitong katapusan. Ang desisyon ko ngayon ay bunga lang. Nenge mega itinanim nilang 3 nang marinig ang lahat ng ito. Tuluyang gumuho. Si Jose. Tinakpan niya ang mukha niya at umiyak ng umiyak. Tumulo ang naluha niya ng pagsisisi sa lamesa. Pero huli na ang lahat. Pagbalik ko sa bahay. Nakulong lang ako para makpakaling. Akala ko. Pagkatapos ng magasunod-sunod na hiya nila. Tatahimik na lang ang pamilya ni Leo hanggang sa araw ng hearing. Pero minaliit ko ang katusuhan ng biyenan ko. Nang makita nilang ni pera o pagmamakaawa ay hindi ako mapilit umatras. Hinagisa nila ako ng pinakamababang tira para sirain ang pangalan ko, isang umaga. Zinant, pinsan ko ang isang Facebook link. Sa isang malaking Facebook group. Nakaposta ang wedding picture namin ni Leo. Ang nagposta ay si Alice. Ang pinsan ni Leo. Ang caption ay malaking-malaki ang totong kulay ang gaahas na nagbalat kayo. Sa mahabang post.
Nagdrama si Alice bilang pinsang nagdaalala sa mabait niyang kuya na na-frame up ng asawa. Gumawa siyang kwento na masyado daw akong mapakmataas at nilalait ko raw ang biyenan ko dahil mas marami akong pera. Ang pinakamalalang kasinungalingan si Nadia, ko raw na ihampas ang katawan ko sa lamesa para kasuhan si Leo. Ipakulong. At makuha ang tsondo at iPhone namin. At ang pinakawalang puso. Ipinalat niya na nakpa-abort daw ako para makaganti. Za utos ni Tessie. Kinawang parang teleserye ang post. Nakviral agad ito sa Facebook ng sobrang bilis. Libu-libong tao na hindi alam ang totoong nang bash sa akin sa comments. Tinawag nila akong walang puso. Demonito. Nahanap pa niba ang personal profile ko at nag-message ng death threats. Nang mabasa ko yon, nanikip ang pahinga ko. Hindi ako makapaniwala na ang mataong kasama ko nun sa hapagkainan ay kayang mag-imbento ng ganito. Tumawag agad si ate. Obet. Nagmamakaawang huwag akong magbasa at huwag akong mag-reply. Sabi niya. Sa puntong iyon. Walang maniniwala sa akin. Ang plano niya. Ipanotaryo ang post at mag-file ng cyber libel case. Pinaktis niya ako hanggang sa trial. Pero hindi ako pumayak. Tatlong taong na akong naktis. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Sinabi ko sa abogado ko na lalabanan ko sila. Papatayin ko ang apoy ng kasinungalingan gamit ang katotohanan. Binuksan ko ang laptop ko. Nawala ang sakit sa tagiliran ko at napalitan ang malamig na determinasyon. Gusto nila akong sirain sa internet, gagamitin ko rin ang internet para tanggalin ang mga maskara nila. Gumawa ako ng post gamit ang sarili kong Facebook account. Walang iyakan. Walang sumpaan. Kalmado at formal ang tono ko. Kinumpirma ko na ako nga ang babae sa post. Pero pinabulaanan ko lahat ng kasinungalingan. Sinabi ko na lahat ng ginawa ko ay legal at para lang protektahan ang buhay at dangal ko mula sa domestic violence. Sa second paragraph, inilapa ko lahat na matitibay na ebidensya. Una, ang scan copy ng medical legal report na may tatak ng PNP, hospital. Nakasulat doon ang fractured ribs na nakuha mula sa pananakit ng ibang tao. Pangalawa, screenshots ng bank transfers ko sa loob ng 3 taon. Pinakita ko ang lahat ng perang ipinadala ko kay Tessie na hindi niya ibinalik yung 1,050. Ling! Winas nito ang kasinungalingan na nahahabol ako sa pera nila. At ang finishing blow, in-upload ko ang full. Andyan CCTV video mula sa sala namin. Kahit sino, pwede nilang mapakinggan ang panglalait ng biyenan ko? Ang karmado kong pagsagot. At higit sa lahat, ang paglusop ni Leo na parang halimaw para sampalin ako. Ang malakas na tunog ng pakbaksak ko sa video ang naging patunay ng kalupitan niya. Tungkol sa baby, isang maikling pangungusap lang ang sinulat ko. Pero punong-punong sakit, walang ina ang gustong patayin ang sarili niyang anak. Pero mas gugustuhin ko pang dalhin ang sakit na ito habang buhay. Kaysa hayaang ipanganak ang anak ko at saktan din siya nga, sarili niyang tatay. Tulad ng ginawa niya sa akin nung nakbubuntis pa lang ako. Pinindot ko ang post at sinare ito sa mismong group kung saan nila ako siniraan. Sa loob henehewala. Pang 15 minutos. Bumalaktat ang mundo. Nasyok ang lahat sa video. Ang galit ng mga netizens ay bumaling pabalik sa kanila. Libu-libong tawang nakarealize na niloko sila ni na Alice at Tessie. Nilusob nila en gali na comment ang profil ni Alice. Yung manang bas sa akin kahapon. Nagsorry ngayon at humanga sa katapangan at pagiging handa ko. Nag-share na rin ang mga malalaking news portals at mga women's rights groups. Naging national issue, bigla ang kaso ko tungkol sa domestic violence. Dahil sa sobrang pressure. Nagpanik si Alice. Binura niya ang post niya at nag-deactivate ng account. Pero ang pinakamatinding karma ay binaksakan ni Leo.
Tumawag ang boss ko. Ang kumpanya ni Leo ay malaki at maingat sa reputasyon. Nang sumabog ang video sa internet, nagpatawag agad ang HR ang emergency meeting. Sa araw ding iyon, natanggal sa trabaho si Leo dahil sa grave violation of ethical standards at dahil sangkot siya sa criminal case. Ang ganti kong ito ay tuluyang nakwasak sa torengang kasinungalingan na binuo nila. Isang buwan na ang lumipas simula nang umalis ako sa nakakasakal na bahay na yon. Magaling na ang magatadyang ko. Next week na ang unang hearing ni Leo. Sabi ni Ate Obet, nakalaya siya ng pansamantala dahil naibanta ne katatay niya ang kung ano-ano para lang may piyansa. Isang malamig na gabi. Nakpunta ako sa supermarket. Sa pagitan ng mga shelves, bigla kong naramdaman na may nakatitig sa akin. Paglingon ko, 3 metro mula sa akin. May instant noodles section. Nakita ko si Leo. Halos hindi ko na siya makilala. Sobrang pangit ng itsura niya. Ang dating maayos niyang buhok ay mahaba at marumi na. Ang mukha niya, lubok na at may mahaba at hindi na ahit na balbas. Yung suot niyang polo, lukot-lukot na at nakasabit na lang sa pumayat niyang katawan. Wala na ang yabang sa mata niya. Takot na lang at kawaawang pagmamakaawa nang makita niyang nakatingin ako. Nagmadali siyang lumapit at hinarangan ang daan ko. Paos at nanginginig ang boses niya nang tawagin niya akong asawa ko. Nakmakaawa siya na patawarin ko siya. Mismo soyit na ng supermarket. Nagreklamo. Siya na nawala na daw lahat sa kanya trabaho. Kaibigan, respetong kamag-anak. Sabi niya, ang mga magulang daw niya ay may sakit na sa sobrang kahihiyan. Nangako siya na ibibigay niya sa akin lahat ng natitira niyang ipon. Alis daw siya nang walang kahit ano. Iurong ko lang ang kaso. Sabi niya, kapag nakulong siya, tapos na ang buhay niya, nakatayo lang ako at nakahalukip-kip. Wala akong naramdamang awa. Wala ring saya. Tanging pandidiri lang para sa isang lalaking hindi kayang panindigan ang maginawa niya. Tinitigan ko siya sa mata at ngumiti ng mapait. Sinabi ko sa kanya na ang ay sa akin na talaga. At wala siyang maibibigay na hindi naman sa kanya. Ang nangyayari sa kanya ngayon ay hindi ko kasalanan, kundi resulta ng kalupitan niya at maling pagpapalaki sa kanya. May karma. Sabi ko, at ang nararanasan mo ngayon ay maliit na porsyento pa lang ng sakit na dinanas ko at ng anak natin? Sa huli, sinabi ko ng buong tatak walang urungan. Makita tayo sa korte sa Miyerkules. Pagkasabi ko noon. Umiwas ako sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan kong nakatayo ang duwag sa gitnang supermarket na punong-punong ng desperasyon ang muha. Miyerkules na umaga. Napakaliwanag ng langit sa Maynila. Nagsuot ako ng itim na blazer. Nag-makeup ng light. At tas no akong pumasok sa lupeng korte. Nasa tabi ko si Ate Obet Reyes. Tahimik na tahimik sa loob ng courtroom. Umupo ako sa upuan ng biktima. Sa tapat, sa isang sulok, nakaupo ang pamilya ni Leo. Si Papa Jose, nakasandal sa baston niya at umuubo. Maitim ang kulay ng muha. Si Mama Tessie, nakabalot ng shawl at hindi man lang makatingin ng diretso. Si Leo, nakatayo sa harap ng judge, nanginginig habang tinatanong. Ang kontras naming dalawa isang matapang at independent na babaeng lumalaban para sa hustisya. Laban sa isang pamilyang wasak at tinanggalan ng kayabangan ay sapat na para makwento ngang buong pangyayari. Sinubukan ng abogado ni Leo na humingi ng awa. First time offender daw. Maganda ang track record sa trabaho dati at mabuti ro ang reputasyon nege pamilya.
Nagmakaawa sila na bigyan ng probation o mas magaan na parusa. Pero agad na tumutol si Yati, Obet. Inilatak niya ang maebidensya na paulit-ulit at sistematiko ang pangabuso. Ang pinakamatindi doon ay ang pananakit sa isang buntis na asawa. Wala silang lusot. Matibay ang mga ebidensya. Pagkatapos mag-deliberate, binasangang judge ang hatol. Seryoso ang boses ng judge. Kinondena nito ang domestic violence. Dahil sa kalupitan ang krimen at ang matinding epekto nito sa physical at mental health ko, hinatulan ng judge si Leo na makulong ng 6 na buwan. Sa civil case naman, pabor sa akin ang lahat ng desisyon ng korte, agad na pinawalang bisa ang kasal namin annulment. Sa akin naiwan ang kondo, ang savings account na sara. Ling. Sifar ay ibinigay din sa akin. Bukod doon, inutusan ng korte si Leo na bayaran lahat ng hospital bills ko at magbayad ng moral damages. Ang pukpok ng martilyo ng judge ang tuluyang tumapos sa kasong ito. Sa loob na korte, umiyak ng malakas si Tessie. Ibinagsak ni Jose ang ulo niya sa baston niya. Pinosasan na si Leo ng mga pulis. Bago siya lumabas, lumingon siya at tinitigan ako ng may matinding pagsisisi. Pero huli na ang lahat, tumayo ako. Inayos ang place ako. At nakipagkamay kay Ate, Obet, sa desisyon ng korte. Gumaan ang buong pagkatao ko. Nakamit ko na ang hustisya. Napaparusahan na ang masama. At nabawi ko na ang kalayaan ko. Pagkalipas ng 3 araw, kasama ang sheriff at isang pulis. Bumalik ako sa kondo, ang pamilya ni Leo. Nakayuko na naging pakenam gagamit para lumipat sa nirentahan nilang kwarto. Pagpasok ko, hinihila na ni Tessie ang pinakahuling maleta nila. Hindi na siya makapagsalita o manlait. Takot ang mamata niya. Mukha siyang matandang-matanda na at pagod. Nang makita ko silang umaalis sa mismong bahay ko, hindi ako naawa kung gaano ang gitsinanimi. Siya ang aanihin. Ang kasamaan at pagkukonsinti nila ang mismong sumira sa sarili nilang pamilya. Nang sumara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa walang taong sala. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng 3 taong pang-abuso. Alam kong hindi ko na kayang tumira dito. Naglinis ako. Inimpake ko ang mga gamit ko. At tinawagan ko ang ahente ko na ibenta ang tsondo sa magandang halaga. Kailangan ko nang putulin ang lahat ng koneksyon ko sa siyudad na ito. Kasabay nito, isang bagong pinto ang bumukas. Dahil sa ipinakita kong tibay at husay sa trabaho. Inofoan ako ng management ng promotion. Gagawin akong head of project department. May malaking aumento sa sweldo. At ita-transfer sa branch namin sa Cebu. Wala nang paligoy-ligoy. Pinirmahan ko agad ang bagong kontrata. Ang magandang probinsya ang Cebu ay ang perpektong lugar para sa bagong simula. Sa araw ng flight ko, nagsuot ako ng bright yellow na dress na may floral print. Sa Naya Ninoy Aquino International Airport. Nandun ang mga magulang at malalapit kong kaibigan para mahatid. Umiyak ang nanay ko habang yakap-yakap ako. Pinapaalala na mag-ingat ako. Ang tatay ko naman, nakangiti ng may pride. Masaya para sa matapang niyang anak. Paglampas ko sa security check, naglakad ako papunta sa boarding gate. Umarangkada ang eroplano at dinala ako paitaas. Nakaupo malapit sa bintana. Pinakmasdan ko ang Metro Manila sa ibaba na paliit ng paliit. Ang siyudad na ito ang naglibing sa kabataan at sa mga luha ko. Pero ito rin ang nakpatatak sa akin. Sumandal ako sa upuan at pumikit. Isang magaang at totoong ngiti ang gumuhit sa labi ko, ang pinakamasayang ngiti na nagawa ko sa loob maraming taon. Naramdaman ko ang init ng araw sa mukha ko.
Isang bagong paglalakbay. Isang bagong buhay malaya. Tasno. At maliwanag ang naghihintay sa akin. Handa na akong mabuhay ng maligaya. Para lang sa sarili ko, sa pagtatapos ng kwentong ito ni Maya. Napuno ng luha pero puno rin ng pakbangon. Naiintindihan natin na ang bulak na pagtitiis ay hindi susi sa masayang pamilya. Lalo na kapag tinatapakan na ang dangal mo. Ang buhay ay patas. At ang kasamaan ay laging may kabayaran. Ang kwentong ito ay panawagan sa lahat ng kababayan na maging matatag, independent, at laging ipagtanggol ang sarili. Huwag matakot na isara ang pinto sa mga toksik na tao dahil kapag iniwan mo ang madilim na nakaraan, doon lang bubukas ang pinto para sa isang maliwanag, malaya, at totoong masayang kinabukasan. Yeah.